pag-inom ng tubig sa gripo. Mag-ingat sa mga lamok at sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Maging alerto, manatiling ligtas at tumulong sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Isang paalala mula sa Abante Network. Susunod na ang Abante sa Umaga. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Araw ng Miyerkules, January 7, 2026 para sa Abante sa Umaga. Ako ang inyong kaabante sa pangalan ni Francis Polbe Benji Alejandro para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494. Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Umaga. Ako ang inyong kaabante, Raya Kapulong. Sa ating mga headlines, Mayon Volcano Alert Level 3 na. Mahigit 160 pamilya sa Kamalig Albay inilikas. Mga deboto nagtungo na sa Quirino Grandstand para sa pahalik. 1,000 bank account ni Congressman Garjola inipit ng Court of Appeals dahil sa flood scam. Palasyo handang sagutin sa Korte Suprema ang kwestiyon sa 2026 budget. Economic Manager aminadong hihina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. AFP pumalag sa alegasyong sinuhulan sila kaya dedma sa kudeta. MRT3 nagsorry sa viral na video na siksikan sa escalator ng Cubao Station. Sa balitang abroad, Colombian President Petro tinuligsa si US President Trump sa posibilidad na pag-atake. Sa balitang sports, Alex Ayala nasungkit ang kauna-unahang solo win ng taon sa ASB Classics sa Auckland. Sa balitang showbiz naman, Robbie Domingo naging emosyonal sa pagbabahagi ng balitang magiging ama na. At sa ating balitang viral, si Kuya, guard na nalito kung sino ang babantayan niya, siya ba o mga doggy? At sa detalye ng mga balita, handang sagutin ng administrasyon ang mga gagawing pagkwestiyon ng ilang mambabatas sa nilagdaang 2026 national budget sa Korte Suprema. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may karapatan ng sinuman na dumulog sa Korte Suprema upang alamin kung unconstitutional o hindi ang pambansang budget ngayong taon. Partikular na kwestiyon ni na Caloocan City Representative Edward Erice at ML Party List Representative Leila de Lima ay ang pananatili pa rin ng unprogrammed appropriations na nakapaloob sa pambansang budget. Sinabi ni Castro na tutugon ang ehekutibo sakaling utusan sila ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa kinukwestyong unprogrammed appropriations. Kumpiyansa naman ng Malacanang na ang pambansang budget ngayong taon ay pinakamalinis, pinakamaayos na budget at ito'y para naman sa taong bayan.
Sinabi pa ni Castro na masusing pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang mga gabinete ang national budget bago pinirmahan. Nakatitiyak din ng Malacanang na maipagtatanggol ito sa anumang legal na pag-question. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na masilip ang pribadong komunikasyon sa pagitan ng courts, registry at mga independent medical expert na nagbigay ng basbas na kakayani ng dating presidente na humarap sa paglilitis. Sa 5 pahinang desisyon na may petsang December 23, 2025, binanggit ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na nabigo ang depensa na ipaliwanag ang pangangailangan sa urgent disclosure. Kabilang sa hiniling ng defense team ay makita ang lahat ng email, liham at notes ng usapan sa telepono ng medical panel. Ikinatwira ng mga abogado ni Duterte na mahalagang makita nila ang mga impormasyong ito upang matimbang kung paano inilatag ng korte ang mga dokumento, kabilang ang medical record ng dating Pangulo sa mga eksperto para ito'y kanilang masuri. Nanindigan naman ang chamber sa pamumuno ni Judge Lulia Motok na ang registry at neutral organ ng korte na ang papel ay umalalay sa mga eksperto para maihatid ang ipinag-uutos. Samantala, ginagamit para makapang-scam ang pangalan ni House Speaker Bogie D. Sa abiso ng Office of the Speaker, isang scammer ang gumagamit sa pangalang Bogie D sa Facebook at naghahanap ng mabibiktima at mahingya ng pera. Ayon sa pahayag na tanggapan ng House Speaker, hindi kailanman magpapadala ng mensaheng opisyal para humingi ng pera o anumang tulong pinansyal. Sakaling makatanggap ng ganitong text o mensahe, ito ay isang scam o panluloko. Paalala ng House Speaker sa publiko, maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga natatanggap na mga mensahe at nababasang impormasyon online. Sa iba pang balita, frozen na ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na konektado sa contractor na si Edwin Garjola. Bilyones daw umano ang halagang sangkot dito. Narito ang umaabanteng eksklusibong balita ni BNC reporter Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.A.N. Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola.
Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club at isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niya ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda ang kabilang si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang kontraktor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, dapat ding magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng ombudsman kaugnay ng possible violations ng mga natukoy na kontraktor sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, New Government Procurement Act at iba pang mga batas. Para sa Abante, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Samantala, mas mahina ang nakikitang paglago ng ekonomiya ng economic managers ng bansa ngayong taon kaysa sa nauna nilang tinarget noong 2025. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisagan na 5% ang tinitignang paglago ng ekonomiya o ang tinatawag na Gross Domestic Product ngayong 2026. Mas mababa ito kaysa sa 6 to 7% na itinala noong Hunyo ng 2025 na ginamit namang basehan ng balangkasin ang budget para sa taong kasalukuyan. Para naman ito'y paaprubahan sa Kongreso. Sumadsad sa 4% ang GDP growth ng bansa sa ikatlong quarter ng 2025. Dahil sa sobrang baba nito, sinuko na ng economic managers ang 5.5 hanggang 6.5% target para naman sa taong 2025. Sabi pa ni Balisacan, nagpulong ang Development Budget Coordination Committee na binubuo ng mga economic managers ng gobyerno nitong nakaraang Disyembre, ngunit hindi pa formal na inanunsyo ang resulta ng talakayan. Samantala, dahilan ng pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Cabral, patuloy pa ring inaalam ng NBI. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. Hindi pa maituturing case closed ang investigasyon sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways or DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay National Bureau of Investigation or NBI Acting Director Lito Magno, tugma ang fingerprints ng bangkay ni Cabral sa record ng NBI. Dagdag pa ni Magno, parehas ang latent prints ng bangkay sa hawak ng forensic result ng NBI at ng Philippine National Police o PNP. Sa ngayon, anya ay nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa kaso. Nakadepende anya sa pamilya ni Cabral kung tutulong ang mga ito sa pagsisiyasat ng NBI. Samantala, hindi naman nagbigay ng kanyang pahayag si Magno kaugnay sa balibalita na bakit itinakas umano ang bangkay ni Cabral habang nakaburol. Nang tanungin naman kung deklarado ng suicide ang ikinasawi ng dating DPWH official, sinabi ni Magno na hinihintay pa nila ang opisyal na report ng kanilang mga investigador. Matatanda ang natagpo ang wala ng buhay si Cabral sa Cannon Road sa Tuba Benguet noong December 19, 2025. Inihag din ni Magno na patuloy rin ang kanilang investigasyon kaugnay naman sa pagkakasangkot ni Cabral sa maanumalyang flood control project. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Samantala, humingi naman ng pamanin sa publiko ang pamunuan ng MRT3 kasunod ng viral video ng pagsisiksikan ng mga pasahero sa platform at escalator ng Cubao Station na nangyari noong umaga ng Lunes, January 5. Ayon sa pahayag, nakarating sa kanila ang concern ng mga pasahero at netizens na nakapanood ng video.
Sinabi ng MRT3 na patuloy na papayagan ng mga pasahero na makaakyat sa platform kahit na siksikan na sa itaas. Inatasan na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Capati na gawin ang lahat ng hakbang para maiwasang maulit pa ang naturang insidente. Mas pagbubutin din daw ang monitoring at koordinasyon sa mga istasyon ng tren para mas maayos pang maipatupad ang tinatawag na crowd management lalo na kapag peak hours. Maaliwalas ang mararanasang panahon sa Metro Manila sa umaga ng Biyernes, January 9. Sa inilabas na special local weather forecast ng Pag-asa para sa idaraos na kapistahan ng mahal na poong Nazareno, magkararanas ng maulap na papawirin na may isolated na pag-ulan sa nasabing araw. Iiral ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula northeast habang ang heat index ay posibleng umabot ng hanggang 30 degrees Celsius. Mula naman tanghali hanggang gabi, ang Metro Manila ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated na mahinang pag-ulan. Ang heat index naman sa hapon ay posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. Samantala, unti-unti nang nagdadagsaan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila ang ilang deboto ng itim na poong Nazareno. Bagamat hindi pa nagsisimula ang palik sa imahen ng Jesus Nazareno, mayroon nang iilan ang humalik sa imahen. Kasama ng ilang deboto ang kanilang mga anak at mga asawa na pagkatapos sumalik ay itinaas ang kamay at intim ng nanalangin sa Jesus Nazareno. Kapansin-pansin naman ang maayos na preparasyon para sa isasagawang palik mamayang alas 7 ng gabi dahil merong mga nakatalagang barrier para sa pila ng mga deboto at meron ding mga first aid station para naman sa mga hindi maganda ang pakiramdam. Paalala naman ng simbahan sa mga debotong Katoliko na laging isabuhay ang pagiging mabuting Kristiyano. Ilang kalsada sa Maynila isasara simula mamayang gabi. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Abiso sa ating mga motorista, partikular na yung mga dumadaan sa Roas Boulevard, isasara na simula alas 7 mamayang gabi ang ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Sarado na mamaya ang Katigbak Drive patungong South Drive at hindi na rin papayagang dumaan ang mga motorista sa Independence Road. Ito ay dahil sa gaganaping pahalik sa Jesus Nazareno na kung saan inaasahang dadagsain ng mga deboto. Nagpaalala ang Manila Police District na humanap muna ng alternatibong ruta para di maabala sa biyahe. Ako si Isaiah Mirafuentes, Abante. Sa kaugnay na balita, binisita naman ang Communications and Electronic Service ng NCRPO kung nasa maayos na kondisyon ng mga nakakalat na CCTV sa Quiapo sa lungsod ng Maynila bago ang traslasyon. Inisa-isa ng mga kawani ng NCRPO na malinis ang mga lente ng CCTV, gumagana at maayos sa mga kamera sa ruta na daraanan ng Nazareno sa Biyernes. Sa pamamagitan nito, real-time ang monitoring sa mga mangyayari sa pagtitipon ng mga deboto at sa mismong galaw ng andas sa panahon ng traslasyon ng Nazareno mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Ayon sa MPD, kabilang sa pag-aaralan ng pulisya ay kung kakailanganin ang pagpapahina ng signal ng cellphone bilang bahagi ng pagtiyak sa seguridad ng libo-libong deboto na dadalo naman sa traslasyon.
Handa na ang Philippine Coast Guard para sa idaraos na traslasyon 2026 sa January 9. Ayon sa PCG, magdedeploy ito ng mga tauhan bilang tulong sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at sa Manila City LGU sa pagtitiyak ng seguridad. Itatalaga ang mga tauhan ng Coast Guard sa bahagi ng Quirino Grandstand, Jones Bridge, Ayala Bridge at sa bisinidad ng Quiapo Church. Sinabi ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, ang mga tauhan na ipakakalat ay kabibilangan ng medical responders, K9 units, search and rescue teams at specialized units gaya ng EOD, Forces at Special Operations Group. Samantala, nananatiling walang banta naman para sa idaraos na kapistahan ng Poong Nazareno sa Maynila sa January 9. Sa kabila nito, sinabi naman ng Department of Interior and Local Government na nakaalerto ang mahigit 15,000 pulis at mga force multipliers para matiyak ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga deboto. Ayon sa DILG, lahat ng rutang daraanan ng traslasyon ay mayroong pulis. Paalala ng DILG sa mga deboto, ipinagbabawal ang matatalas at nakasusugat na bagay tulad ng payong, kutsilyo at iba pa. Bawal din magdala ng baril, paputok at mga pyrotechnic devices sa mga lalagyang babasagin at maging pagsusuot ng hoodie jackets at mga sombrero. Sa iba pang balita, umalma ang Armed Forces of the Philippines o AFP nitong Martes sa naging paratang ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na ilang high-ranking military officials umano ang sinuhulan para wag patulan ang isinusulong na pag-aaklas laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang press conference ni Singson sa Club Filipino sa San Juan City, kinalampag nito si AFP Chief General Romeo Browner Jr. na manindigan laban sa graft and corruption. Bilang reaksyon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patuloy na sumusunod ang kanilang hanay sa mandato ng konstitusyon. Ayon kay Padilla, alinsunod sa Article 2, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw na nakasaad ang pangingibabaw ng civilian authority sa militar ng bansa. Todong-todo na talaga ang paghahatid namin ng mga on-point at walang inatrasang balita dito sa Abante. Dahil ang Abante at Billionaire News Channel ay mapapanood na sa North America. Kasunod dito ng landmark partnership ng Abante Billionaire Group at ng Amazon TV. Ang Amazon TV ay ang unang free ad-supported streaming TV sa North America na para lang sa mga Asian community. Sa ilalim ng kasunduan, available na ang Abante at Billionaire News Channel sa mga nakakonect na TV device, mobile apps at web browsers. Magbabalik po ang Abante sa umaga. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera.
dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Isang football match ang dinarayo sa bansang Nepal tuwing katapusan ng Disyembre. Pero ang football ay hindi mga tao ang kalahok, kundi mga elepante. Ang Chitwan Elephant Festival sa Sauraha, Nepal ay kakaibang atraksyon na naglalayong palakasin ang turismo sa kanilang bansa. Ang Elephant Festival ay sinasagawa sa Chitwan National Park kung saan matatagpuan ang isang malaking elephant breeding and training center. Tampok sa 3 araw na festival ang elephant football match at penalty shootout. Meron ding beauty contest at traditional na worship rituals para sa mga nambuhalang hayop. Ayon sa mga organizer, pangunahing layunin ng aktibidad ang paglapitin ang mga tao at elepante. Balik sa mga balita, flood control project sa Tanawan, Leyte, giniba ng shear line. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Gadia. Abante Radyo Live Report. Yes, Kabanting Raya, tinatayang nasa 300 metros na konkretong bahagi ng flood control project sa barangay Balud, Tanawan, Leyte ang pinabagsak ng tuloy-tuloy na ulan kahapon, Enero 6, 2026, nalaman sa isang panayam kay Jimmy Verona, punong barangay ng Balud, na namimiligro ang kanilang lugar sa malaking baha sakaling umulan pa ng matagal na dala ng shear line dahil wala nang hahadlang sa agos ng tubig baha na nagmumula sa ilog sa naturang barangay. Naniniwala ang ilang mamamayan na hindi basta bibigay ang istruktura kung malaking bato ang ginamit at kung tama ang distansya ng mga bakal. Kaugnay nito, nananawagan ang mga opisyal ng barangay sa kinauukulan na kung maari ay masolusyonan kaagad ang maaga ang sitwasyon. Napag-alaman na napadako sa site ang ilang kawani ng DPWH at alam na ang nangyari. Ako po si Edwin Gadia, Abante. Samantala, mayon volcano alert level 3 na. Mahigit 160 pamilya sa Kamalig Albay inilikas. Umabante sa balita, Abante reporter Dexter Ganive. Nagpatupad na ng forced evacuation ang bayan ng Kamalig sa Albay kasunod ng pagtaas ng alert level 3 sa Mayon Volcano. Sa panayam ng Politico Nightly kay Kamalig Mayor Caloy Baldo Jr., sinabi niyang kabuang 166 na pamilya ang nagsimula ng lumikas kagabi mula sa 2 barangay na pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Pero may ilang residente niya ang lumikas na wala sa listahan ng 166 na pamilyang dapat na lumikas. Aalamin kung kasama sila sa nakatira sa permanent danger zone o hindi. Kung talagang takot po sila, talagang i-accept po natin yung sa evacuation natin. Kasi yung takot po, hindi natin po magagamot yun. Kung pabalikin natin yun, baka mamatay yun sa takot natin po at sa nervyos nila.
Kaya kailangan po natin i-accommodate pa rin ito. Sa ngayon, kaya pa ng kanilang budget ang ilang araw na supply. Pero kung tatagal pa ng ilang buwan bago humupa ang pag-alboroto ng bulkan, kailangan na nila ang tulong ng nasyonal na ahensya ng pamahalaan. Kung kami lang po, mga days lang po ang itatagal namin. Kaya kailangan po talaga namin ng national agency. Then kung may mga tao na gusto pong tumulong, coordinate lang po nila, pwede man po sila magdirekta doon sa mga families. Pero dapat kailangan po mag-coordinate sa MSWD natin para po may record yung mga tumutulong at kung anong mga binibigay po. Bukod sa maiinom na tubig, kailangan anya nila ng pagkain, gatas para sa mga bata at mga gamit sa pagluluto. Kagabihan niya ay agad namang rumisponde ang regional office ng DSWD para mamahagi ng mga ready-to-eat food maging ang Red Cross. Ngayong araw ay mamamahagi rin ng DSWD ng mga family food pack. Babalikan din ngayon ng otoridad ang mga lugar na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone para sunduin ang mga natitira pa, lalo na ang mga kalalakihang nagpaiwan kagabi. Ako si Dexter Ganibe, Abante! Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Magandang umaga po, Sir. Raya and Benji po para sa Abante sa Umaga. Yes, sir and ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. Sir, ano na po ang kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Mayon at ano po ang mga dahilan para itaas po ng FIVOX sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon? Okay, so right now ang Mayon Volcano ay for the past 24 hours nakapagtala po tayo ng medyo marami-raming rockfall events. Nasa 131. Ito yung pinakamarami since nag-start tayong magkaroon ng instrumentation, monitoring around Mayon Volcano. At kahapon din nagkaroon po tayo ng 5 pyroclastic density current events. So, nakyat natin sa alert level 3 kahapon since that was January 6, since yung activity sa summit ay hindi lang unrest yung nakita natin. May tuloy-tuloy na eruptive process na. Nagsimula ito sa paglaki ng lava dome and since patuloy ang paglaki ng lava dome, ibig sabihin may bagong lava na lumalabas at nadadagdag sa ibabaw. So kahit mabagal at hindi explosive, technically that's already an eruption. And then habang lumalaki yung lava dome, naging matarik ito at unstable, kaya nagkaroon po tayo ng mga rockfall events. And kapag malaki yung pagguho, magkakaroon tayo ng pyroclastic density current, which is yun yung na-observe natin kahapon. Nagkaroon po tayo ng 5. Kaya po, niraise po natin to alert level 3 from alert level 2. Sir, when you say alert level 3 para po sa kabatiran po ng ating mga kababayan, ano po ba yung ibig sabihin nito? Gaano po ito kaseryoso at gaano po kalapit yung kumbaga yung posibilidad na ito'y sumabog, itong Bulkang Mayon? Actually, sumasabog na po yung Mayon Volcano. Technically, it's already erupting kasi may lava na lumalabas sa summit niya. When we say alert level 3, there is an increased tendency towards hazardous eruption. So right now, nakikita natin is diffusive eruption, hindi pa siya explosive eruption, but there is a tendency na mangyari nga yung explosive eruption. Nito pong January 1, Director si Benji po ito, itinaso sa Alert Level 2 ang Mayon. Ano po ang naging pagbabago ng aktibidad ng bulkan mula noon hanggang ngayon po, Director? Okay, so nung January 1, tinaas natin yung alert level from 1 to 2 kasi po nagkaroon po tayo ng 47 rockfall events between December 31 to January 1. And then now, hapon, nagdoble yung rockfall events natin, nagiging 85 yung rockfall events, halos doble. And then nakakita rin tayo ng incandescent rockfall. So ibig sabihin, mainit na bago ito. Hindi ito yung rockfall na nanggaling po sa taas and bumagsak lamang because unstable yung summit natin. So ito na yung fresh na lava na umaakyat and mainit pa kaya incandescent yung nakita natin. And then, ang
isa din sa reasons natin yung pyroclastic density current kahapon na 5 yung na-observe natin. So ibig sabihin lumalaki na yung collapse ng mga materials natin sa ibabaw, kaya nagkaroon po tayo ng pyroclastic density current. Direktor, ano-ano po ang posibleng panganib na dapat bantayan ng mga kababayan no natin, lalo na ho ng mga ng publiko, no, na dyan ho sa paligid ho ng Mayon? Ang pinaka mapanganib ngayon ito yung pyroclastic density current kasi mabilis po ito. Yung pyroclastic density current yung pinaghalo-halong abo, mainit na bato at gases na pwedeng bumagsak sa dalisdis ng bulkan, and mabilis po ito, hundreds of kilometers per hour. Kaya ito po yung binabantayan po natin ngayon. Kasi nga pwede itong mag-breach beyond the 6 kilometer permanent danger zone katulad niya noong 2006. So kaya po nagkaroon po tayo nirecommend po natin mag-evacuate yung mga tao. Yun, isa yan sa mga binabantayan natin ngayon. Ngayon, maulan din sa Mayon, isa rin sa binabantayan natin yung lahar. So kapag yung advice natin sa ating mga kababayan, kapag nakatira sila malapit sa river banks, kapag may torrential and continuous rainfall, mag-evacuate po sila kasi pwede pong daluyan ng lahar yung mga ilog po natin. Director, sa ngayon po, paano po nakikipag-ugnayan ang FIVOX sa mga lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ho yung mga residente, yung mga Bicolano sa paligid po ng Bulkang Mayon? We're in close contact with the LGUs. Isa yan sa stand ng opisina. We have a strong relationship with the LGUs. So kung ano mang pagbabago sa mga parameters na monitor natin, pinapaalam ka agad natin sa LGUs. Direktor, ano-ano pong mga senyales ang patuloy yung binabantayan ng FIVOX na maaari yung magpaiwatig na mas malakas pa o mas delikado po yung pagsabog? Okay, so binabantayan natin yung iba pa mga parameters katulad ng biglang pagtaas o di kaya biglang pagbaba naman ng sulfur dioxide. Yung sustained increase in mass flux, meaning may nakita tayong mas mahabang lava flows, mas madalas and mas malalaki pang pyroclastic density currents, and kapag meron tayong nakikitang lava fountaining, kapag nagkaroon po tayo ng mas marami pang volcanic earthquakes, and kapag may mga minor explosions, yan yung tinitingnan natin bago tayo mag-raise to alert level 4. Director, panghuli na lamang po, ano po ang paalala ng FIVOX sa mga residente at sa maging sa publiko hinggil sa sitwasyon po ng Bulkang Mayon? Okay, so mahigpit natin pinaalalahanan ng publiko na sumunod po sa evacuation orders, umiwas po sa permanent danger zone, at makinig lamang po sila sa advisories ng aming tanggapan at ng kanilang mga LGUs. So ang pinakamahalaga po ngayon ay yung kaligtasan ng bawat isa. Lalo may mga hazard gaya ng pyroclastic density current at dome collapse na maaaring mangyari ng biglaan. Ayun. Maraming salamat po, Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Maraming salamat din po. Samantala, nagtaas ng heightened alert ang Philippine Coast Guard sa Bicol Region matapos ang pagdedeklara ng Alert Level 3 status sa Bulkang Mayon. Ayon sa Coast Guard, ipinatupad na ang heightened disaster preparedness measures ng Coast Guard District Bicol lalo na sa mga coastal at island communities. Samantala, nakaantabay na rin ang Coast Guard Station Albay para sa umasiste naman sa mga residente. Handa ring i-dispatch anumang oras ang deployable response groups ng PCG sa rehiyon. Patuloy din ang paalala ng Coast Guard sa mga mangingisda at sa mga residente sa mga baybayin na iwasang manatili sa mga delikadong lugar at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Samantala sa iba pang balita, 1.35 trillion pesos na budget sa edukasyon sapat para maibangon ang sektor ng edukasyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report.
Tinawag ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong ang inilaan na 1.35 trillion pesong pondo para sa edukasyon bilang isang matibay at matagal ng hakbang para maibangon ang mga silid-aralan at matiyak ang kinabukasan ng bansa. Ayon kay Adyong, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, ang record na budget sa edukasyon, katumbas ng 4.4% ng gross domestic product, ay malinaw na pagbabago ng pambansang prioridad. Ang budget anya ay magbibigay kapangyarihan sa DepEd na ilunsad ang pinakakomprehensibong mga programang nakatuon sa mag-aaral at guro sa mga nagdaang taon upang tugunan ang matagal ng kakulangan sa silid-aralan, kagamitang panturo at tauhan. Kabilang sa mga pangunahing pondo ang 85.3 billion peso para tugunan ang tinatayang kakulangan ng 165,000 ng mga silid-aralan, kabilang ang 65 billion pesos para sa halos 25,000 bagong silid-aralan at 7.7 billion para naman sa pagkukumpuni at rehabilitasyon. Pinupondohan din ng budget ang pagkuha ng libo-libong bagong guro, punong guro, guidance counselor at kawani, pati ang pagpapalawak ng school-based feeding program. Anya, ang 25.6 billion peso para sa pinalawak na feeding program ay kumikilala sa simpleng katotohanan na hindi matututo ang bata kung walang laman ang tiyan at inaasahang makikinabang dito ang 4.6 milyong mag-aaral sa buong bansa. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Samantala, target naman ng Department of Health na mabakunahan ang mahigit 10 milyong bata ngayong taon laban sa tigdas. Kasunod ito ng naitalang pagtaas ng kaso ng tigdas sa bansa noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, hanggang noong Disyembre, umabot sa halos 5,000 kaso ng measles rubella ang naitala na 29 o 29% na mas mataas kumpara sa naitalang kaso noong 2024. Sa ngayon, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na available na ang 1.3 million doses ng measles rubella na bakuna na gagamitin naman sa pagsisimula ng Ligtas Tigdas Vaccination Campaign. Kabilang sa mga tatanggap ng bakuna ay mga batang edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang. Samantala, mga nangingibang bansa na guro mababawasan na. Umabante sa balita, si Abante reporter Eileen Talipi. Kumpiyansa ang gobyerno na mababawasan na ang mga guro ng mangingibang bansa para magtrabaho dahil sa bagong programa ng Department of Education at sa malaking pondo na inilaan mula sa 2026 national budget. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Education Secretary Sani Angara dahil sa napakalaking pondong inilaan sa sektor ng edukasyon na umabot sa 1.34 trillion pesos, matutugunan na ang kakulangan ng mga guro. Magbubukas ang DepEd anya ng mahigit 65,000 na bagong teaching at non-teaching positions ngayong taon na popondohan ng 15.4 billion pesos. Sinabi ng kalihim na maraming LET passers na pupuno sa kakulangan ng mga guro sa bansa. Kasama sa programa ng DepEd ang Expanded Career Progression na makakapag-promote ng 16,000 na mga guro at hindi na iisiping mag-abroad pa. Sinabi ni Angara na ito ang dahilan kung bakit umaalis ang mga guro sa bansa dahil sa pakiramdam nila ay hindi sila napapansin ng pamahalaan at hindi na po-promote kaya hindi tumataas ang sweldo. Sa pagtaya ni Angara, makakapag-promote ang kagawaran na mahigit 100,000 guro ngayong taon dahil sa malaking pondong ibinigay ng Kongreso. Ako si Eileen Taliping. Abante! Samantala, masayang sinalubong ng OWA at PCSO ang 312 overseas Filipino workers na bagong dating mula sa Kuwait sa programang Bagong Taong Salubong sa OFWs. Layunin ng aktibidad na batiin ng mga OFW sa pagsisimula ng bagong taon at kilalanin ang kanilang sakripisyo at mahalagang ambag sa pambansang kaunlaran. Pinangunahan ang programa nina OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at PCSO General Manager Melquiades Robles. Namahagi ang PCSO ng tinatawag na Charitimba Assistance
packages upang matugunan ang agarang pangailangan ng mga OFW habang sila'y muling nagsisimula kasama ang kanilang mga pamilya. Sa iba pang balita, 80 na sakote sa police operation ng Manila Police District sa Baseco, Maynila. Umabante sa balita si Abante reporter Janze Makahilas. Aabot sa 80 katao, kabilang na ang 22 minor de edad ang inaresto ng mga kawani ng Manila Police District Station 13. Ito ay matapos magsagawa ng sakleo o simultaneous anti-criminality law enforcement operation ang mga operatiba ng MPD Station 13, katuwang ang MPD SWAT sa bawat iskinita ng Baseco sa Maynila upang masigurong ligtas ang lugar laban sa mga masasamang loob o gagawa ng hindi maganda sa lugar. Ayon kay MPD Station 13 Commander Police Lieutenant Colonel Romel Anicete, sa higit 80 inaresto, 3 sa mga ito ay nahulihan ng illegal na armas, habang 2 naman ang nahulihan ng ipinagbabawal na gamot o tobats. Aabot umano sa 11 gramo ng illegal na gamot ang na-recover ng mga otoridad, habang ang mga minor de edad naman ay itinurn over sa pangangalaga ng MDSW o Manila Department of Social Welfare. January 6, nag-conduct tayo ng simultaneous anti-law enforcement operation. Ito yung sakleo natin na pinlace natin itong entire Baseco compound para doon makita natin kung may mga masasamang elemento ba niya pag-agalagala. At eventually, nagkaroon nga tayo ng mga nadala na tao na umabot sa 54 katao. At meron pa dyan na 22 na mga minor na na-rescue natin. Paalala ng mga otoridad sa mga taga-Baseco na makipagtulungan sa kanila upang masigurong maging maayos ang kanilang komunidad. Ako, si Janze Makahilas, Abante. Samantala, pagbabago ng mga distrito, tatalakayin naman sa MARM. Umaabante sa balita, Abante reporter June Mendoza. Nagpatawag na ng special session ang liderato ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa susunod na linggo para talakayin ang panukalang baguhin ang mga nakatalagang distrito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Office of the Parliament Speaker, gagawin ang special session sa Enero 12 sa Sheriff Kabunsuan Cultural Complex Plenary Session Hall sa lungsod ng Cotabato. Ito ay matapos hilingin na rin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang agarang pagpupulong para talakayin ang mahalagang usapin na may malaking epekto sa interes ng publiko. Ayon sa memorandum, ipagpapatuloy ang naturang espesyal na sesyon ang mga deliberasyon sa panukalang batas hinggil sa redistricting o pagbabago ng mga parliament districts ng Bangsamoro Region. Ang pagresolba sa usapin ng parliamentary districts ng BARM ang inaasahang daan para matuloy ang kauna-unahang parliamentary elections sa buong rehiyon. Ito si June Mendoza, Abante. Samantala, wag po kayong BBT, magbabalik pa ang Abante sa umaga. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigay niyong tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng trastasyon.
Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na Trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Daang-daang swimmer ang lumaho sa Alfred Nikodem Memorial Winter Swim sa lungsod ng Prague na kabisera ng Czech Republic. Ang tradisyon na sinimulan mahigit 7 dekada nang nakalipas ay dinarayo ng maraming turista at swimmer mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglangoy sa nagyayelong ilog ay may 3 kategorya na 100, 300 at 750 meters ang distansya. Ang mga manlalangoy ay hindi lamang nanggagaling sa iba't ibang panig ng Czech Republic, kundi mula rin sa Australia, Belgium, Spain, Holland, Germany, Russia, USA, England at Slovakia. Ang paggunita kay Alfred Nikodem ay isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang club, henerasyon at antas na karanasan ay nagkakaisa. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Matapang na hinarap ni Colombian President Gustavo Petro si US President Donald Trump kasunod ng mga pahayag sa posibilidad ng panibagong aksyong militar ng Estados Unidos sa Latin America lalo na matapos ang iniulat na pag-atake sa Venezuela. Sa isang pahayag, binitawan ni Petro ang linyang "Come and get me" bilang malinaw at tahasang pagtutol sa anumang uri ng panghihimasok ng US sa rehiyon. Ayon sa kanya, hindi papayag ang Colombia na yurakan ang soberanya nito o alinmang bansa sa Latin America. Mariinding kinundina ng Colombian President ang pag-atake sa Venezuela. Binigyang diin ni Petro na ang anumang tangkang salakayin ang Colombia ay haharap sa matindi at nagkakaisang paglaban ng kanyang bansa. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Nagpasiklab agad si Pinay tennis queen Alex Ayala sa ASB Classic Women's Singles sa Auckland matapos ang isang malaking comeback. Maabante sa balita, Abante reporter Sus Valdez. Nakasungkit agad ng Pinay tennis queen na si Alex Ayala ang kanyang unang solo win ngayong taon matapos makabawi sa isang matinding 3-set battle sa New Zealand. Para sa mabagal na simula, nagpakita ng tibay at kumpiyansa si Ayala upang patalsikin ang Croatian veteran na si Donna Vekic sa first round ng ASB Classic Women's Singles sa Auckland. Natalo ni Ayala ang world number 69 sa score na 4-6, 6-4 at 6-4 matapos ang halos 2 oras na laban na puno ng mahabang rallies at matitinding palitan. Sunod na makakaharap ng 20 years old na Filipina ang isa pang Croatia na si Petra Marcinko sa round of 16 habang tuloy ang kanyang paghahabol sa mas malalim na run sa turneyo. Mas lumalakas pa ang momentum ni Ayala matapos din siyang magwagi sa doubles opening round kasama ang American teenager na si Iva Jovic. Pinatoob ng dalawang mga season pros na sina Venus Williams at Elina Svitolina sa straight sets, isa sa pinakamalaking upset sa doubles draw ng torneo. Mula singles hanggang doubles, malinaw na agresibo ang pagpasok ni Alex Ayala sa 2026 tennis season at hindi pa tapos magpasiklab ang pambato ng Pinas sa pandaigdigang torneo.
Ako si Sus Valdez. Abante! Balitang Showbiz. Robbie Domingo, emosyonal sa pagbabahagi ng balitang magiging ama na. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Mildred Amistad Bacud. Abante Radyo Live Report. Sa araw ng kanilang second-year wedding anniversary ay very proud na inanunsyo ni Robbie Domingo ang balitang magiging ama na siya. Sa compilation video ng journey nila bilang mag-asawa ni Mikey Pineda na pinost niya sa kanyang Instagram ay makikita rin ang naging reaksyon ng kanilang mga celebrity friends. Ilan sa mga napasigaw sa tuwa ay sina Vice Ganda, Ann Curtis, Donnie Pangilinan, Catherine Bernardo, Coco Martin at iba pa. Caption niya sa nasabing video ay 2 years married and now our greatest blessing is on the way. September 29, 2025 nang unang malaman ng mag-asawa ang pagbubuntis ni Mikey na ipinakita rin ng TV host ng video kung saan naging emosyonal siya nang makita ang positive result sa pregnancy test ni Mikey. Valid naman ang pagiging emosyonal ni Robbie lalo't hindi biro ang pinagdaanan ng kanyang asawa. Matatanda ang 2023 nang ma-diagnose ito ng dermatomyositis, isang uri ng autoimmune disease. Bago matapos naman ang 2024, ibinahagi nila ang magandang balita na nasa clinical remission na si Mikey. At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako si Mildred Amistad Bacud, Abante. Balitang viral. Yung di mo alam kung sino ba talaga ang babantayan at binabantayan. Ito kasing si Kuya Guard, halos bumuo ng isang batalyon sa dami ng doggy na kasama niya na para bang siya ang VIP person. Panoorin nga pa natin. Oh, talaga nga naman, diba? Ang dami. Yan ang kabuuan ng Abante sa umaga ngayong araw na Miyerkules, January 7, 2026. Sa ngalan ng buong pwersa ng DWAR Abante Radyo, ako ang inyong kaabante Raya Kapulong. At ako naman ang inyong kaabante sa pangalan ni Francis Polbe, Benji Alejandro para sa Abante sa umaga.